Ang nakaraan sa Sir Lupet TV. Ito na po ang kanyang mga factors. We have 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Yan po yung common sa mga factors ng 36, 24, at 48. So dito po, mapapansin natin, nasulat natin siya in ascending order. Ibig sabihin, from least to greatest. So madali na po natin ma-identify kung ano yung greatest common factor, which is 12. At kamusta kayong lahat? Welcome nga pala sa Sir Lupet TV. Ako nga pala si Sir Lupet at ito ang channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na! Before we proceed with factoring talaga, no? Ang tanong muna ay, ano nga ba ang monomial? So, monomial, ito yung term sa algebra na kung saan it is composed of a numerical coefficient at saka literal coefficient. Numerical, ibig sabihin kahit ano pong number yan or integer, yung mga signed numbers. It can be negative or positive. For example, we have negative 5. Yan. Now, sasamahan natin siya ng literal coefficient. So, pag sinabing literal coefficient, yun yung ating mga variables na kung saan napaaraming variables na pwedeng gamitin. Pwedeng yung alphabet from A to Z. And then, pwede rin gamitin yung mga Greek letters na common like phi, pi, sigma, theta, delta. Let's have negative 5m. So, ang tanong po ba, si negative 5m po ba ay isang monomial? Yes po. Kasi po, it is composed of one term na kung saan parang sinasabi dyan, we have negative 5 multiplied by m. Ibig sabihin po ng parenthesis ay multiplication. So, negative 5 multiplied by m is equal to negative 5m. Let's have 10 multiplied by x multiplied by y and multiplied by y. So, kapag sinimplify po natin yan po ay magiging monomial. So, we have 10, syempre, multiplied by x. So, sasama lang po yan. And then, y, multiplied by y, mag-a-add po yung exponents nila. Pwede nyo pong panoorin yung isang video sa channel na to regarding dun naman sa laws of exponent. So, y, and then, ang magiging exponent po niyan ay squared or nilalagyan natin ng ganito sa calculator. Yan. Parang ganyan po. Yung parang exponent ng y. Y raised to the second power. We have negative 4kh. So, ang tanong po, monomial din po ba si negative 4kh? Yes po, monomial po yan. Kasi po, we consider si negative 4kh as a whole term. So, pag sinabing polynomial, parang pinagsama-sama mo na yun ng monomial. Merong monomial 1, monomial 2, monomial 3. And then, pag pinagsama-sama po sila, nagiging polynomial. So, pag pinag-usapan po yung polynomial, we have binomial composed of dalawang terms. We have trinomial, tatlong terms. And then, kapag 4 or more terms na tinatawag na silang multinomial. So, monomial, it is term composed of a constant and a variable na kung saan ang operation sa pagitan nila ay multiplication. Okay, so negative 5 times m, we have 10 times x times y or 10xy raised to 2. And then we have negative 4 times k times h, we have negative 4kh. Now, let us proceed na po sa main topic natin, which is factoring polynomials with greatest common monomial factor. So, nakikita nyo po dito, ito po yung general rule na tinatawag. Okay. For example, ito po yung given polynomial. We have ax, so a multiplied by x, plus a multiplied by y, and then plus az, or a multiplied by z. So, makikita nyo po, ito po ay trinomial dahil tatlo ang terms. We have this first monomial, we have this second monomial, we have this third monomial. So, yan po yung given polynomial, no? Now, paano po natin sila i-factor? Napapansin nyo po, lahat po sila ay merong letter A. Pansin nyo po yan, pareho silang may A, lahat, itong tatlong terms na to. Ang gagawin lang po natin ay ilalabas lang po natin yung common monomial factor, which is A. So, A alone can be considered as monomial kasi nandyan mismo yung 1 sa unahan niya. Pero ino-omit po natin yan kapag 1 na yung nandyan sa kanyang unahan. Next po ay itong ax ay i-divide natin dun sa a. Para matitira sa loob ay yung x na lang mismo. Then itong ay i-divide naman natin sa a.
para ang matirang sagot dun sa loob ay y. Yung az ay i-divide natin sa a para ang matira dun sa loob ay z na lang po. So, paano kung ito yung example? So, napapansin nyo po, ang task na gagawin nyo ay factor 4p plus 4q plus 4r. Let's write equal. So, ang tanong po ngayon, saan po sila pare-pareho? Pare-pareho po silang merong ano? Mapapansin po natin, ang ginamit na variables ay p, q, and r. Okay. While, ang numbers na ginamit or yung numerical coefficient ay 4, 4, and 4. Therefore, 4, 4, 4. Therefore, ang kanilang common monomial factor is 4. Then, lagyan natin ng parenthesis. 4p divided by 4 is p plus 4q divided by 4 is q. 4r divided by 4 is r. So, with this example, yan na po ang sagot. So, ito po yan. Yan naka-highlight po. So, 4 multiplied to the quantity p plus q plus r. Okay, let's have example number 2. Ako naman, sir, parang hirap yata. Okay, so, tignan natin kung mahirap nga. Okay, ganito. Ang task ay factor 3cx minus 15dx plus 9x. Before we proceed, mag-focus muna tayo dun sa mga numbers. So, 3, negative 15, and 9. Ang first step po na pwede natin gawin ay kunin natin yung mga numbers. So, we have 3, we have 15, and then we have 9. Okay, so let us list the factors of 3. So, meron tayong 1 times 3. Yun lang naman yun, no? Okay. So, for this time, gagamit na po ako ng parenthesis, no? Para hindi nyo po, hindi kayo malito with respect sa paggamit ng variables or operation as multiplication. So, 1 times 3. Then, we also have 15. 1 multiplied by 15. Ano pa po? We have 3 multiplied by 5. Ano pa po? Ano kasunod pa? Merong 3, 4, 5. Okay, so, mapapansin nyo po, pag nilagay ko pa dito na 5, ang magiging kasama niyan ay 3. So, yun lang din naman yun. So, hindi na po natin isasama si 5 times 3. So, yun din naman si 3 times 5. How about for 9? We have 1 multiplied by 9. And then, we also have 3 multiplied by 3. Okay. So, ito po yung ganinang ginagawa natin, yung step by step, no? So, nilista natin lahat ng factors nila. Now, ang susunod na po natin gagawin ay alamin kung ano, we're going to determine kung ano ang greatest common factor niya. So, meron lahat silang 1, and then lahat sila ay meron pong 3. So, yan. Yan. May 3 sila lahat. Okay. Yan. Therefore, yung nakuha po natin na value na yan, yan po yung ilalagay natin sa unahan ng ating factor. So, 3. Yan po yun. Next, anong susunod po natin gagawin? Alamin naman po natin yung mga variables, yung mga letters niya. We have cx, we have dx, and then we have x. So, mapapansin nyo po, kung i-factor po natin itong mga to, ano makukuha natin dyan? We have cx. So, parang c multiplied by x. Okay? And we also have d multiplied by x. And then lastly, we have x alone. Malinaw na po dyan, makikita natin na lahat sila ay merong letter x or the variable x. So, kunin na po natin yan at isasama natin. Therefore, ito pong 3x na to ang magiging greatest common monomial factor natin. Ano na pong next step? So, i-divide po natin each term of the polynomial dito sa 3x. So, 3cx divided by 3x, ano pong mangyayari? So, pakita po natin. Mapapansin nyo po, 3cx ay i-divide natin by 3x, no? Ano magiging sagot dyan? Yung 3 divided by 3 will become 1. And then, cx divided by x, maa-cancel po yung x mismo. So, matitira na lang ay 1c. So, dito po sa sagot natin, pwede nating directly isulat c. Ayan, pwede po yan. Okay, next. Ano po yung susunod na operation na nakalagay? Subtraction. So, lalagyan lang po natin ng subtraction. Next, let's have 15 dx. Okay?
15 dx divide natin ulit sa 3x. So we have 15 divided by 3. Ilan po yon? 5. Then dx divided by x. So makakancel po ulit yung x. So matitira na lang ay d. So we have 5d. Okay? So yung 5d lalagay lang po natin dyan sa loob. Napansin nyo po? Ito ay kinopya ko lang at nilagay ko siya dito. Then yung next na operation po natin ay addition. So plus. Okay? So let's have 9x divided by 3x. So ano po yan? 9 divided by 3, we have 3. And then syempre, x divided by x is x raised to 0, or matitira na lang po dyan ay 1. 3 times 1 is 3 pa rin yan. So lalagay po natin 3 dito. Now, baka magtatanong kayo, Sir, paano po namin malalaman kung tama po yung sagot namin? O, sige. So meron pong paraan. Multiply natin yung 3x sa lahat ng terms na nandito sa loob ng parenthesis. So we have 3x, imumultiply natin dito sa c. Kumbaga parang merong linya dyan, oh, may ganyan. Gagalaw dyan. Okay. So 3x multiplied by c is ano? 3xc. Pero ang sinusunod po natin kasi ay yung alphabet. So mas nauuna po ang c sa alphabet. So 3cx. Next po, lagyan naman natin. Subtraction po yung susunod. So lagyan natin. So we have 3 times 5, meron tayong 15. While, pag i-multiply naman po natin yung mga variables, so we have d multiplied by x. So, 15dx. And then, lastly, we have addition. We have 3 times 3. Ano pong sagot dyan? 9. And then, x. Kokopyahin na lang po natin yon. So, lalagyan natin dyan, x. So, mapapansin nyo po, ito po, ay pareho doon sa ating given, di ba? 3cx minus 15dx plus 9x. So, ang ultimate answer nyo po talaga, ang pinaka tamang sagot nyo dyan ay itong factored form, no? Which is, ito rin po, iyan. Yan po. So, again, factor 3cx minus 15dx plus 9x. Ang tama pong sagot ay ito pong naka-highlight. So, 3x multiplied to the quantity c minus 5d plus 3. And always remember, pwede po nating i-check yan. No? Okay, let's proceed with our third example. Naku sir, ano ba naman yung binigay mo na yan? Kakayanin ba namin yan? Sige, tignan lang natin dito. So, ang task ay factor 9k squared x minus 18k cubed x squared plus 15k x cube. Paano po yan? So, ganito gawin natin. So, again, mag-focus muna po tayo dun sa mga numerical coefficients. Ano-ano po yun? We have 9. Ano pa? We have 18. And then we have, 15. Again, ano-ano po yung mga factors ng 9? So, we have 1 multiplied by 9. 3 multiplied by 3. How about for 18? Ano mga factors ng 18? So, we have 1 multiplied by 18, 2 multiplied by 9, 3 times 6. How about for 15? We have 1 multiplied by 15. We also have 2, hindi, 3 multiplied by 5, and then 6, 7, 8, 9, and then babalik ka na sa papunta ka na sa 15. So, ibig sabihin niya na po yung mga factors niya. So, therefore, ano po ang kanyang GCF? Meron sila lahat ng 1, no? And then, meron bang 9 ang 15? Wala po. Meron po bang 3 ang factors ng 18? Meron po. Eh, ang factors ng 15? Meron din po. Therefore, kunin natin yung 3. Inspect naman natin ngayon yung mga variables. So, let's have k squared x. We have k raised to 3 multiplied x raised to 2. Then we have k multiplied x raised to 3. Yan. So mapapansin nyo po, sinusulat nyo lang po isa-isa yan. Okay. Alam nyo po, kailangan nyo lang ng consistent practice, and then eventually matatandaan nyo na po yan kahit di nyo na po ilista to isa-isa. Okay, so tignan po natin. Lahat po sila ay meron po bang k? So ito po,
merong K, and merong K. Okay. So, ang kukunin po natin ay kung sino yung may pinakamababang exponent. So, therefore, we have K dito. We have K din dyan. And then, meron din siyang K ulit. Kasi po, kung gagamitin natin ay K raised to 2, may iwan po yung isang K kasi wala siyang exponent. So, kukunin lang po natin yung may pinakamababang exponent. Now, ganun din po sa X. Meron po bang X lahat? So, may X dito. May X sa part na to, may X squared at saka may X raised to 3. So, same process lang po. Kunin po natin yung may pinakamababang exponent. So, X and then X and then X. Kasi kapag kinuha po natin yung exponent na 3, magsasuffer naman po yung K squared X kasi isa lang po yung kanyang exponent which is 1. So, X raised to 1 lang po kasi yun. Therefore, lahat na po sila ay merong KX. So, yung pare-pareho po na yan po isasama natin kay 3. Isasama po natin. Therefore, our greatest common monomial factor is 3kx. Let's have parenthesis. And then, ang gagawin na po natin, i-divide po natin isa-isa yan. So, ang gagawin natin, we have 9k squared x. Okay, lagyan natin siya sa fraction para mas makita nyo. Okay. Yan. So, divide by 3kx. So, kapag dinivide po natin yan, makikita natin we have 9 divided by 3 is 3. Okay. Then, k squared divided by k. So, 2 minus 1 dun sa exponent. Ang matitira po sa taas ay k. And then, x divided by x is x raised to 0. Kasi magsusubtract po ang kanilang mga exponent. And then, ang matitira na lang po dun ay 1. So, okay na po yan. Next, ano po yung operation na kasunod? We have subtraction. I-copy na lang po natin. So, mapapansin nyo po, hindi po natin babaguhin yung denominator niya. 18 divided by 3 is 6. K cubed divided by K is K squared. And X squared divided by X is X. So, X na lang po yung matitira sa numerator. So, etong value po na to ay ikakopy natin dito sa part na to. Yan po yon. And then lastly, we have addition. Okay, so palitan na natin 15kx cubed. Okay, so this time papakita ko po kung ano yung nangyayari. No? So, nagiging 1. Okay, nagiging 1 po yung denominator. So 15 divided by 3 is 5. And then k divided by k is 1. No? So, nakakancel po kasi sila pareho. And then, we have x cubed divided by x is equal to x is squared. Kasi po, 3 minus dun sa 1 na exponent ng x. So, therefore, 5x squared ang ilalagay po natin dito sa last term sa loob ng parenthesis. Therefore, we can say na ito na po yung ating sagot. Ito pong part na to. So, again, pwede po nating ma-check lagi yan. Okay. Kapag ganito po yung topic. Okay. So, let's have 3 times 3 is 9. Okay. K times K is K squared. And then, kopyahin na lang po natin yung X. Minus 6 times 3 is 18. Napapansin nyo po, dinidistribute ko lang po yan. 6 times 3 is 18. And then, K squared times K is mag-a-add lang po yung exponent nila. We have K cube. And then, yung x, kopyahin lang po natin yan. So, we have x multiplied by x. Mag-a-add po yung exponent nila. So, x squared. And then, for our last term, we have 5 times 3 is 15. So, yung k, kopyahin na lang po natin yan. And then, yung x, we have x squared. Ito po yun, yung part na po. Ito, x squared multiplied by x. We have x raised to 3. So, let us compare kung pareho po ba to dito. Pareho po ba sila? Try kong i-copy kung pareho. So, papansin nyo po, 9k squared x minus 18k cube x squared plus 15k x cube. Ibig sabihin na ibalik po natin siya dun sa given. Ang answer po talaga natin dyan ay itong part na ito. Yung factored form ng ating given. So, this is the answer.